Banal at babagi naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Panginoon, maraming salamat po una sa lahat sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, kami po ay mga terribling makasalanan na gumagawa po ng kalikuan sa inyo pong harapan. Pero Panginoon, minahal niyo po kami. At sa pamagitan po ng kamatayan ninyo doon sa krus at sa pagdanak ng inyo pong napakahalagang dugo, kami po ay napatawad sa lahat ng aming pagkakasala. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa biyaya na sinusundan pa ng biyaya na kami po ay nakapanatili sa loob ng napakahalagang church at patuloy pong nakapakinig ng inyo pong mahalagang salita. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ngayon po, sa araw ng Lord's Day, kami po muli ay mag-aaral ng inyo pong salita. Kaya hinihiling at dinadalangin po namin sa inyo, Panginoon, na nawa ay samahan niyo po kami. Ako po na magbabahagi ng inyong salita, nawa maibahagi ko lamang yung inyo pong kalooban at hindi po yung aking sariling kagustuhan. Alam ko po, Panginoon, na wala po akong kayang gawin kung wala po yung tulong ninyo. Kaya pakiusap, samahan po ninyo ako. Ganon din naman po yung mga brothers and sisters na makikinig ng salita ng Diyos. Pakiusap, pagkalooban nyo rin po sila ng mapagpakumbabang puso para magawa po nilang maunawaan yung mga mahalagang salita na nagmumula po sa inyo pong Biblia. Panginoon, kung meron po mga brothers and sisters na hindi po namin nakasama ngayon, nasaan man sila naroroon, ano man po yung kanilang ginagawa, nawa, Panginoon, pagkalooban niyo po sila ng pagkakataon, maayos na sitwasyon para sa susunod po, Panginoon, ay makasama rin po namin sila. Kung meron po mga brothers and sisters, Panginoon, na dumaranas ng kahirapan, nakapighatian, ng mga pagdurusa, pakiusap, Panginoon, kayo rin po yung umaliw sa kanila upang magawa po nila makita yung kalooban mo sa gitna po ng mga kahirapan. Kaya Panginoon, sa oras po na ito, sa pamagitan ng mahalagang salita ng Diyos, nawa kami po ay lumago sa pananampalataya at mas matutupan na magtiwala lamang po sa inyo. Kaya hinihiling po namin na nawa ay samahan niyo po kami hanggang sa matapos ang Lord's Day na ito. Ito po yung aming dalangin na may lubos na pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Okay po, para po sa ating pangunahing talata, buksan po natin aklat po ng Efeso, chapter 4, verse 15. Efeso, chapter 4, verse 15. Bago po natin basahin, may mga patlang pa po na upuan sa harapan. So baka po pwede, yung mga nasa likuran, abante po tayo para po mas mapakinggan at makapag-focus po tayo sa pakikinig ng sermon. Marami pa pong bakanting upuan po dito. Okay po. So, Efeso, chapter 4, verse 15. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Aklat po ng Efeso, chapter 4, sa verse 15. Sige po, kung nakita po, brothers and sisters, sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Okay po, muli magandang umaga po sa inyo pong lahat. At bago tayo magsimula, okay lang po batiin natin yung nasa paligid natin ng magandang umaga. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga po. Nakangiti po Magandang umaga po. Yung pinakamagandang ngiti. Okay po. Nakangiti na sila. Sige po, gaya po nung nalalaman natin, this week, ano po yung meron po tayong activity na naidaos? Yung atin pong Bible Seminar ng District 1. So ito po yung Cell Group 11, Cell Group 12 at Cell Group 13. So sa pamagitan po ng Bible Seminar na naidaos po natin, muli nakita po natin yung biyaya ng Diyos. Muli ay nakita po natin kung paano po nagliligtas yung Panginoon sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya naniniwala po tayo na sa pamagitan ng Bible Seminar na ito, marami po yung naligtas o meron pong mga naligtas. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ginabayan niya po tayo. At ganoon din po, nagpapasalamat ako sa mga brothers and sisters na talagang nagsakripisyo at nagpagal at nakibahagi para po sa gawain na ito. Ganoon din po sa mga brothers and sisters na syempre po, nanalangin para po dito. So, ngayon po, ano na pong petsa? Ngayon ay January 18. Napakabilis po ng panahon. Kailan lang, ano po yung idinaos natin? Yung
New Year. Sino po yung nagpapaputok sa inyo? So, kamusta naman po yung 18 days ng inyo pong 2026? Puno na ba agad ng problema, ng kabigatan? O puro kasiyahan? O sakto lang? Sakto lang. Kaya sa pagpasok po ng bagong taon po natin, alam nyo po, kasabay po nito, bilang isang Kristiyano, yung pagnanais natin na mas mabuhay pa at lumago sa pananampalataya natin sa taong 2026. Opo. Kaya ano po yung ginawa natin? Dahil gusto po nating lumago sa pananampalataya, binalikan po natin yung year 2025. Binalikan natin yung natapos na taon. Tinignan natin sa buhay Kristiyano natin, ano ba yung mga magagandang bagay? Saan ako nagwagi at saan ako natalo sa buhay ko sa taong 2025. So ginawa niyo po ba ito, brothers and sisters? Parang wala yatang gumawa. Ginawa niyo po ba ito? Opo. Pagkatapos po nating balikan yung taong 2025, ano po yung ginawa natin? Gumawa tayo ng New Year's, New Year's resolution po natin. So gumawa tayo ng New Year's resolution para sa Christian life po natin sa taong 2026. Para po saan yung New Year's resolution? Para po saan? Para po, masigit po tayong magbantay sa paglago sa atin pong buhay Kristiyano. Tama po? Opo. Ito po ay para maging kagamit-gamit tayo sa gawain ng Diyos this year 2026. So yung Diyos po, alam nyo po, nais niya na lumago tayo sa pananampalataya. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa pagiging sanggol sa pananampalataya. Sabi nga po, walang problema maging bata sa pananampalataya. Pero kung mananatili tayo sa pagiging bata ng pananampalataya, doon po merong problema. Kaya yung mitiin o yung goal po natin bilang isang Kristiyano, ano po ito? Lumago sa araw-araw ng ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya lumalago po ba tayo sa bawat araw ng ating buhay Kristiyano? Parang wala ring sagot. Opo. Kinakailangan po nating alamin at suriin yung sarili po natin. Para makita po natin kung talaga bang merong nagbabago sa buhay Kristiyano natin. Hanggang sa tayo po ay maging tulad ni Hesukristo. So si Hesukristo, siya po yung mithiin ng ating buhay Kristiyano. So yung pamumuhay po na kagaya ng buhay ni Hesukristo, ito po yung pamumuhay sa pag-ibig at sa kapakumbabaan. Opo. Pero po, alam nyo po, marami po yung mga Kristiyano na naligtas na ng mahabang panahon, pero nananatili pa rin po sa pagiging sanggol sa pananampalataya. Kaya kung ganun po, meron po itong problema. Isipin nyo po yung isang bata. Naisilang na siya 2 taon na, 3 taon na, pero baby pa rin. 5 taon na, baby pa rin. So meron pong sakit o wala? Meron po. Yung isa pong normal na paglago, makikita po natin ito sa paglipas po ng mga panahon. Kaya yung paglago po sa pananampalataya natin, hindi rin po ito kusang nangyayari. Opo. Kinakailangan po natin ng, masidhing pagnanais at pagsisikap. Kung gusto po talaga nating lumago, kinakailangan may, pagsusumikap. Opo. Yung buhay Kristiyano po, yung proseso ng pagiging katulad ni Kristo, una po, meron muna tayong pagnanais sa puso po natin. Kung wala pong pagnanais sa puso po natin, paano po tayo lalago? Tama po? Kaya, brothers and sisters, nais ba nating lumago sa taong 2026? Parang nasa unahan lang yata yung gustong lumago. Gusto po ba natin lumago, Castillejo Church brothers and sisters? Opo. At dahil gusto po natin lumago, ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Tungkol po ito sa paglago. Ang title po nito, Lumago Tayong Lahat sa Kanya. Alam niyo po, yung kinabukasan po ng ating buhay Kristiyano, nakadepende po ito kung saan natin itatalaga yung sarili po natin. Itatalaga ba natin yung sarili natin sa mga makalupang bagay? O itatalaga natin yung sarili natin sa mga makalangit na bagay? Alam niyo po, yung mga sanggol na Kristiyano, sila po yung mga Kristiyano na ginugugol po yung kanilang oras sa mga bagay na pansarili. Mga bagay na walang kinalaman sa spiritual na mga bagay. O ayaw po nila na italaga yung kanilang sarili, yung kanilang buhay sa mga spiritual na mga bagay.
Kaya po brothers and sisters, yung bawat desisyon po natin sa buhay, mahalaga po ito. Opo. Kaya dapat po tayong magdesisyon ng tama ayon po sa salita ng Diyos. Yung bawat maling desisyon sa buhay po natin, lahat po ito mayroong consequences. Kaya dapat po tayong magdesisyon ng tama at ayon po sa kalooban ng Diyos. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 11. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 11. Buksan po natin. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 11. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Sabi po, ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? So yung normal po na Kristiyano, sila po yung Kristiyano na namumuhay sa karumihan o sa kabanalan? Sa kabanalan at pagiging makadiyos. Kaya matapos po nilang maunawaan yung biyaya ng Diyos sa katotohanan, meron pong desire sa puso na lumago o lumakad sa kanilang buhay, gamitin yung kanilang buhay para po sa Panginoon. Kaya pag-uusapan po natin yung mga bagay tungkol sa paglago ng atin pong buhay Kristiyano. Yung paglago po natin, ito po unang punto, yung paglago po natin, meron pong bahagi natin at bahagi po ng Diyos. Filipos chapter 2, verse 12 hanggang 13. Filipos chapter 2, verse 12 hanggang 13. Filipos chapter 2, verse 12 hanggang 13. Babasahin ko po. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kaya po sa pamagitan ng talata na ito, pwede po nating makita yung dalawang bagay. Para magawa po nating lumago sa pananampalataya, meron pong bahagi yung Panginoon at bahagi po natin. Yung pagiging katulad ni Jesus, ito po yung pagkakaroon ng parehong kaisipan kay Jesucristo. At ito rin po yung lubos na pagtitiwala sa banal na Espiritu. Para magawa po natin yung mga tamang bagay sa atin pong buhay Kristiyano. Sabi po dito, Filipos sa verse 12, ay isagawa ninyo. Sa verse 13, Diyos ang gumagawa sa inyo. So yung talata po na ito, meron po ditong dalawang bagay na pwede nating makita. Doon po, una, isagawa ninyo. At Diyos ang gumagawa sa inyo. Yung sinasabi po dito, isagawa ninyo, ito po yung responsibility natin bilang isang Kristiyano. Sa paglago po natin, kinakailangan po meron tayong effort. Naligtas po tayo, wala po tayong ginawa. Pero yung paglago po natin, nakadepende po ito sa pagsusumikap po natin. Sumunod, Diyos ang gumagawa sa inyo. Ito naman po yung bahagi ng Diyos para sa paglago ng isang Kristiyano. Ito po yung bagay na pagtulong niya sa atin pong buhay Kristiyano. Kaya yung paglago, nangyayari po ito sa pamagitan po ng pagtutulungan ng isang Kristiyano at ng banal na Espiritu. Kaya yung banal na Espiritu po, tiyak, kumikilos po siya sa atin. Ayaw po ng Diyos na manatili tayo sa pagkabata. Kaya lahat ng kinakailangan natin para sa paglago, ibinibigay niya po ito. Kaya kung paano tinutulungan po tayo ng Panginoon, kinakailangan din naman po nating magsumikap para sa atin pong buhay Kristiyano. Pero po, kung kumikilos yung Panginoon, bagamat kumikilos yung Panginoon, pero tayo po, hindi naman tayo gumagawa para lumago sa pananampalataya. Ano po yung mangyayari sa atin? Lalago o hindi lalago? Opo. Hindi po tayo lalago. Kaya para lumago tayo, kailangan po natin pagsumikapan yung araw-araw na atin pong buhay Kristiyano. Para lumago po tayo bilang isang Kristiyano, ito po ikalawang punto, kinakailangan po ng pagbabago ng puso at isipan. Pagbabago ng puso at isipan. Para mabago po yung ating buhay bilang isang Kristiyano, kailangan po magkaroon tayo ng tamang paraan ng ating pong pag-iisip. Sa likod po ng mga bagay na ginagawa natin,
Alam niyo po kung ano, saan po nagmumula ito? Nagmumula ito sa puso at isipan po natin. Kaya po, sinabi po sa Kawikaan chapter 4 verse 23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Kaya kailangan po natin ingatan yung puso natin para magawa po nating lumakad ng tama sa harapan po ng Diyos. Roma chapter 12 verse 2, tingnan po natin. Aklat ng Roma, chapter 12, verse 2. Roma, chapter 12, verse 2. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya para maging katulad po tayo ni Kristo, para maging isang Kristiyano na malago sa pananampalataya, kinakailangan po yung atin pong makamundong pag-iisip ay maging bago, maging makalangit na pag-iisip. Sa tuwing nagdidesisyon tayo, o iniisip natin, halimbawa naharap tayo sa isang desisyon. So yung mga Kristiyano, normal na Kristiyano, iniisip nila kung si Kristo yung mahaharap sa sitwasyon na ito. Ano kaya yung gagawin niya? Ano kaya yung desisyon na pipiliin niya? Opo. Kaya po sa tuwing harap po tayo sa mga sitwasyon, magagawa po nating pag-isipan muna yung mga bagay bago tayo gagawa ng desisyon. Opo. Yung pag-iisip po kagaya ni Jesus, ito po yung pag-iisip na nasa wastong gulang o hustong gulang. Ibig sabihin, hindi po immature. Ano ba yung Tagalog ng immature? Isip bata, ganun po ba? O hindi po immature yung pag-iisip. Ano po ba yung immature na pag-iisip? Ano po yun sa tingin po ninyo? So yung immature po na pag-iisip, ito po yung pag-iisip, uri ng pag-iisip na yung iniisip niya ay yung mga bagay lang na pabor para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, self-centered life. Nakasentro sa kanyang sarili yung kanyang mga ginagawa. Nakasentro sa kanyang sarili yung kanyang mga desisyon. Kaya tinatawag po ito na makasariling pamumuhay. Kaya sa halip na unahin po yung kapakanan ng iba, mas gusto niya pong unahin yung kapakanan niya. Ito po yung kaisipan na meron po yung mga bata. Kaya sinabi po ng unang Korinto, chapter 14, verse 20, mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata. Sa kasamaan ay maging sanggol kayo. Ngunit sa pag-iisip ay maging husto sa gulang. Kaya po yung mga bata, meron po silang taglay na pagkamakasarili. Opo. Yung iniisip po nila, yung mga bagay lang para sa sarili po nila. Yung kailangan nila, yung gusto nila. Kaya yung mga bata po, iniisip nila yung mabigyan sa halip na magbigay. Opo, ito po yung immature na pag-iisip. Roma chapter 8 verse 5. Tignan po natin. Roma chapter 8 verse 5. Roma chapter 8 verse 5. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Opo. Yung mga Kristiyano po na immature, saan po nakatuon yung kanilang mga pag-iisip? Sa mga bagay ng laman. Opo. Ngunit yung mga Kristiyano, nakatingin po sila sa mga bagay na walang hanggan. Mga bagay na espiritual. Ito po yung mga makalangit na bagay. Kaya, kinakailangan po kamustahin po natin yung sarili natin. Paano po ba tayo mag-isip? Nakatingin pa rin ba tayo sa sarili natin? Nakatingin ba tayo sa mga bagay ng mundong ito? O iniisip po natin yung kapakanan ng iba at yung mga makalangit na bagay? Suriin po natin yung sarili po natin. Unang Korinto, chapter 13, verse 11. Unang Korinto, chapter 13, verse 11. Unang Korinto, chapter 13, verse 11. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Yung buhay Kristiyano, alam nyo po, brothers and sisters, hindi po ito tungkol sa dami ng talata na nasa isipan po natin. Kundi yung buhay Kristiyano, ito po yung buhay
kasama yung mga bagay na ginagawa natin at yung mga bagay na nasa isip po natin. Ano po ito? Ito po yung pag-uugali natin. Yung pag-uugali natin, ito ba ay ayon sa salita ng Diyos? Ito ba yung ayon sa kalooban ng Diyos? Opo, ito po yung buhay Kristiyano. Hindi lang po ito yung marami kang alam sa talata o kabisado mo yung mga talata, hindi po. Kundi ito po yung pamumuhay ayon po sa salita po ng Diyos. Yung talata po sa Biblia at sa isipan natin, kailangan tugma ito sa buhay natin. Opo. Kasi po baka memorize natin yung maraming talata, pero hindi naman po ito nakikita sa pamumuhay po natin. Opo. Roma chapter 15, verse 2 hanggang 3. Roma chapter 15, verse 2 hanggang 3. Mga sisters po, pwede pakibasa. Roma chapter 15, verse 2 hanggang 3. 3 to 1. Kaya si Kristo po, ano po yung kanyang ginawa? Hindi po niya binigyang lugod yung kanyang sarili. Inuna niya yung kapakanan ng iba sa halip na yung kanyang sariling kapakanan. Gaya po ng nalalaman natin, iniwan niya po yung marangyang langit. Para po saan? Para po saan? Bakit niya po iniwan yung marangyang langit? Para magdusa, masaktan, alipustahin, at mamatay. Para po saan? Para mapatawad lang yung lahat ng ating mga kasalanan. Hindi niya po inisip yung sarili niyang kapakanan. Hindi niya po inisip yung kanyang sariling mararamdaman. Kaya ito po yung tanda ng isang mature o yung Kristiyano na nasa hustong gulang. Mas iniisip niya yung kapakanan ng iba sa halip na yung sarili niya. Iniisip niya yung mararamdaman ng iba sa halip na yung sariling mararamdaman niya. Opo. Kaya kung ganito po yung uri ng pag-iisip na meron tayo, ibig sabihin, unti-unti nagiging katulad po tayo ni Hesukristo. Siyempre po, yung pagkakaroon po ng ganitong uri ng isipan, hindi po ito basta-basta nangyayari. Mahirap po ito. At hindi po madali. Pero ito po yung isa sa katangian ng isang Kristiyano na nasa wastong gulang. Nasa hustong gulang. Kaya upang lumago sa pananampalataya, kinakailangan po natin magkaroon ng pagbabago sa atin pong puso at isipan. Sunod po, pagbabago sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sa pamagitan po ng salita ng Diyos, yung dating tayo, yung dating ako, pwede po tayong magbago. John chapter 17, verse 17. John chapter 17, verse 17. Brothers po, pwede pakibasa, 3, 2, 1. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Opo. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya unti-unti po, ginagawa po tayong katulad ni Jesus sa pamagitan po ng ano? Unti-unti tayo nagiging katulad ni Jesus sa pamagitan po ng ano po? Ng alin po? Ng salita po ng Diyos. Opo. Kaya, yung mga mature na Kristiyano, sila po yung mga Kristiyano na talagang malapit sa salita po ng Diyos. Opo. Sila yung mga Kristiyano na hindi makatulog hanggat hindi nabubuksan yung Biblia. Sila yung mga Kristiyano na hindi kayang matulog hanggat hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Pero kung sa gabi, mahimbing yung tulog natin, kahit hindi nakapagbukas ng Biblia, meron pong problema. Opo. Sabi po dito, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya para maging katulad po tayo ni Jesus, kinakailangan po nating mapuno ng salita ng Diyos. Puno ng salita ng Diyos. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 hanggang 17. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 hanggang 17. Yang adult, pwede po pakibasa po ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Yang adult po, youth group. 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang 17. Basahin po ng youth group, 3, 2, 1.
Sabi po dito, verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, para po saan? Para po saan? Para po sa verse 17. Verse 17, basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Opo. Kaya po, brothers and sisters, ano po ba yung pinagkaiba ng salita ng Diyos sa salita po ng tao? Ano po yung pinagkaiba ng salita ng Diyos sa salita ng tao? Isang bagay po, o marami pong pinagkaiba, pero isa pong bagay na pinagkaiba nila, yung salita po ng Diyos ay meron pong buhay. Buhay po yung salita ng Diyos. Hebreo chapter 4 verse 12. Aklat po ng Hebreo chapter 4 sa verse 12. Hebreo chapter 4 verse 12. Aklat po ng Hebreo chapter 4 verse 12. Young adult sisters, pwede po pakibasa po ito. Hebreo chapter 4 verse 12, pakibasa po, 3, 2, 1. Sabi po, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Opo. Dahil buhay po yung salita ng Diyos, magagawa po nitong kumilos sa puso po natin. Kaya habang nagbabasa po tayo, ano po yung nangyayari sa atin? Unti-unti, kumikilos po ito sa atin. Unti-unti, nakikiusap po ito o nangungusap po ito sa atin. Isa pa po, 1 Pedro chapter 1 verse 23. 1 Pedro chapter 1 verse 23. Yung atin naman pong senior group ang babasa. O, titignan po natin kung malakas po yung kanilang mga boses. 1 Pedro chapter 1 verse 23. 1 Pedro chapter 1 verse 23. Sige po, sa atin pong silver group. O, silver group. Pwede po pakibasa po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Opo. Sa pamagitan ng buhay at nanatiling salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, ito po ay buhay. Opo. At dahil ito po ay may buhay, ano po? Pwede po tayong lumago sa atin pong pananampalataya sa tulong po nito. Pwede rin po tayong magkaroon ng pagbabago sa ating buhay sa tulong po nito. Tapos, sa pamagitan din po ng salita, kapag dumaraan po tayo sa mga kahirapan at kapighatian, pinapahilom po nito yung sugat sa atin pong mga puso. Sa pamagitan din po ng salita ng Diyos, maaring mahubog yung ating pong pagkatao hanggang sa maging Kristyano na nasasangkapang lubos para po sa mga gawang mabuti. Tapos yung salita po ng Diyos, tinutulungan din po tayo nito para mapagtagumpayan yung mga tukso na ibinibigay po sa atin ni Satanas. Opo. Kaya kung wala pong salita ng Diyos sa atin, ano po yung mangyayari? Matutokso ni Satanas. Kaya kapag ka nauhulog sa kasalanan, kapag ka dumarating yung pagkakataon na natutokso ni Satanas, ano po yung ibig sabihin? Kulang ng salita po ng Diyos. Opo. Tapos, yung salita ng Diyos, nililinis din po nito yung ating pong puso at ating pong isipan. At higit sa lahat, sa pamagitan po ng buhay na salita ng Diyos, ano po? Meron po tayong katiyakan at kasiguraduhan ng kaligtasan. Opo. Napakarami pong benefit yung pwede nating matanggap sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Kung alam po natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos, nanaisin po talaga natin ito. Sa katunayan po, yung isang Kristiyano, yung normal o yung tunay na Kristiyano, hindi niya po kayang mabuhay nang wala pong salita ng Diyos. Opo. Hindi niya po kayang mabuhay nang walang salita ng Diyos. Kaya sa tuwing may sermon, merong fellowship, ano po yung ginagawa ng mga tunay na Kristiyano? Hindi po nila ipinagpapaliban yung mga fellowship. Inuuna po nila yung pakikinig ng salita ng Diyos.
laging excited tuwing may pagtitipon. Kasi bakit po? Kasi pwede na naman tayo ulit makapakinig ng buhay na salita ng Diyos. Pero kung merong fellowship at yung puso natin, fellowship na naman. Si Evan na naman yung makikita ko, nakakasawa na. Fellowship na naman, paulit-ulit na lang yung binabahagi ni sister. Fellowship na naman, yun pa rin yung sinishare ni brother. Kung meron po tayong ganong uri ng puso, dapat po suriin natin yung sarili po natin. Yung tunay po na Kristiyano, lagi po siyang excited tuwing merong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tuwing Lord's Day, ano po yung puso na meron tayo tuwing Lord's Day? Ano ba naman to? Maglalaba pa sana ako eh. Pero baka tawagin ako ni pastor sa office pag hindi ako dumalo. Ganon po ba yung puso natin? O excited tayo? Oh, yun. Parang sarap lang excited ah. Excited po ba tayo tuwing Lord's Day? Parang sarap lang talaga. Yung totoo po, excited po tayo? Opo, alam ko po excited po tayo. Kaya naririto po kayo at nakikita ko po, nakatingin po kayo, nakafocus kayo sa pag-aaral natin. Bakit? Ayaw ninyo mapalampas yung mahalagang salita po ng Diyos. Kaya sa pamagitan po ng salita ng Diyos, buksan po muna natin, Job chapter 23, verse 12. Aklat po ni Job chapter 23 sa verse 12. Job chapter 23, verse 12. Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay. Job chapter 23, verse 12, 3, 2, 1. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Opo. So si Job po, alam niya, nauunawaan niya yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya ano po yung sabi niya dito? Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Tapos, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Kaya sa pamagitan po ng salita ng Diyos, yung atin pong pananampalataya ay pwede pong lumago. Pwedeng mag-mature. Kung hindi po tayo hihiwalay sa utos ng Diyos, kung pagyayamanin po natin yung salita ng Diyos sa ating puso, tiyak po, magiging malago tayo sa pananampalataya ngayong taon. Kaya nga meron po tayong Bible reading guide. Sino po yung wala pang reading guide? Saan po yung reading guide ninyo? Ito po. Meron po tayong reading guide. Sa ngayon, 3 buwan pa lang. Ito po, meron tayong reading guide. So, binabasa po ba natin yung Biblia natin na sama-sama? Opo. So, basahin po natin. Kasi po, para lumago tayo sa pananampalataya. Kung babasahin po natin ito, pagdating po ng December 2026, kapag binalikan po natin yung nagdaang taon, kung talagang binasa po natin ito, makikita po natin yung significant na pagbabago sa buhay natin. Yung mga pagbabago na talagang kapansin-pansin sa buhay Kristiyano po natin. Opo, tiyak po na ito po ay mangyayari. Tiyak na lalago po tayo kung talagang ilalapit natin yung sarili natin sa salita po ng Diyos. Opo. Sunod po, paglago sa pamagitan ng mga kahirapan. So, brothers and sisters, meron po ba kayong kahirapan? Marami po. Sino po dito yung walang kahirapan? Sino po dito yung maraming kahirapan? Ayan, ang dami. Sino po yung napakaraming kahirapan? Parang konti lang, di po. So, lahat po tayo bilang isang Kristiyano, marami po tayong mga kahirapan. Opo. Mga kabigatan. Opo. Mga sitwasyon na para bang wala tayong magawa kundi umiyak na lang. Tama po? Tignan po natin Ikalawang Korinto chapter 4 verse 17. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 17. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 17. Sige po, sabay-sabay natin itong babasahin. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 17. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Kaya sa pamagitan po ng mga kahirapan na pinagdadaanan natin bilang isang Kristiyano, pwede po tayong lumago sa pananampalataya.
Sa likod po ng bawat hirap at ng mga pagsubok na dinadanas po natin, alam nyo po, mayroon pong layunin yung Diyos. Ginagamit po ng Diyos yung iba't ibang sitwasyon sa buhay natin para lumago po tayo. Sa pamagitan ng mga kahirapan at pagsubok sa buhay natin, unti-unti nagiging katulad po tayo ni Hesukristo. Sinabi ni Jesus, nasa Kanya lang yung tunay na kapayapaan. Wala sa anumang bagay sa mundong ito. Kaya sabi nga nung karamihan, di ba po, sa langit na lang yung pahinga. Kasi po wala po talagang tunay na kapayapaan dito po sa mundo. John chapter 16 verse 33, tignan po natin, aklat ni Juan, chapter 16, verse 33. John chapter 16, verse 33. Aklat ni Juan, chapter 16, verse 33. Po, yung atin pong mga men's group, yung magbabasa, Juan chapter 16, verse 33. Sige po, pakibasa po ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa sanlibutan, ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Opo. Sabi po, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Wala pong tao na walang problema. Tama po? Lahat po tayo merong problema. Meron po tayong kabigatan, especially yung mga Kristiyano. Yung buhay po natin, binubuo po ito ng magkakasunod na problema at kahirapan. Para po saan? Para po saan? Ito po, 1 Pedro chapter 4, verse 12. 1 Pedro chapter 4, verse 12. 1 Pedro chapter 4, verse 12. Basahin po natin. 1 Pedro chapter 4, verse 12. Sige po, kung nakita, basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kaya po, para saan po yung pagsubok? Yung kahirapan, para po saan? Dito po, tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Sabi po ng Biblia, yung mga pagsubok na dumarating, para saan ito? Ang purpose po nito ay para subukin po tayo. Hindi po ibinibigay sa atin ng Diyos yung mga kahirapan, yung mga pagsubok para pahirapan tayo. Para ibagsak tayo. Kaya sa gitna po ng mga pagsubok, mas matututunan po natin na higit na magtiwala po sa Panginoon. Ginagamit po ng Diyos yung mga problema para higit po tayong maging malapit sa Kanya. Mga awit, chapter 34, verse 18. Sa may gitnang bahagi ng atin pong Biblia, awit, chapter 34, verse 18. Awit, chapter 34, verse 18. Awit, chapter 34, verse 18. Babasahin ko po. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Opo. Nung naligtas po tayo, meron tayong pusong wasak. Opo. Bagbag po yung puso natin. Kaya tinulungan po tayo ng Panginoon. And actually, ganun din po sa atin pong buhay Kristiyano. Tuwing kailan po natin higit na hinahanap yung Panginoon? Kailan po? Sa panahon na masaya tayo? O sa panahon na malungkot po tayo? Opo. Sa mga panahon po na para bang wala na tayong maisip na gawin. Sa panahon na parang susuko na tayo dun sa mga problema. Yung mga panahon na para bang wala tayong maramdaman na tulong sa paligid natin. Yung panahon na parang wala na tayong magawa, kundi iiyak na lang yung problema. Doon po natin higit na hinahanap yung Panginoon. Sa gitna ng mga pagdurusa, lumalapit po tayo sa Panginoon. Tapos, nananalangin po tayo. And actually po, yung tapat na panalangin, nagagawa po natin ito sa panahon na nasa gitna po tayo ng kahirapan.
Kapag maayos po yung sitwasyon natin, alam niyo po madalas, nababaliwala po natin yung Panginoon. Kapag maayos yung sitwasyon natin, madalas yung panalangin po natin para na lang sa formality. Para na lang masabi na nananalangin tayo. Tapos hindi po minsan nagmumula sa puso po natin. Kaya sa pamagitan po ng kahirapan na dinaranas natin, masigit po tayong nagiging malapit sa Diyos, sa atin pong Panginoon. Sa pamagitan ng mga kahirapan, kapighatian, natututunan po natin yung paglago o yung pagiging katulad po ni Kristo. Yung paglago, hindi po ito pwedeng mangyari kung wala pong kahirapan. Alam niyo po, sa katunayan, yung Diyos, pwede pong ilayo niya si Jose mula po doon sa pagbenta ng kanyang mga kapatid. Pwede niyang ilayo si Jose para maging preso. Pwedeng ilayo ng Diyos si Jose para maging alipin, tama po? Tapos, pwede rin pong ilayo ng Diyos si Daniel mula po doon sa kulungan ng leon. Pwede niya po bang gawin yon? Pwede po, di ba? At pwede rin pong ilayo ng Diyos si Pablo mula po sa napakaraming kapighatian at pagkawasak ng barko. Pero bakit hindi po iyon ginawa ng Diyos? Bakit po? Pinahintulutan po yun ng Diyos na mangyari yung mga mahirap at delikadong sitwasyon sa buhay nila para higit po silang magtiwala at lumapit sa Panginoon. Sa pamagitan po ng mga problema at kahirapan, mas nagiging malapit po tayo sa Panginoon para matuto po tayong tumingin at magtiwala lang sa Kanya. Sa mga bagay na nangyayari po sa atin, hanggat alam natin, hanggat para bang meron tayong pwedeng gawin, nagtitiwala tayo sa sarili natin. Pero sa mga panahon, sa mga sitwasyon na para bang wala tayong alam na gawin, wala tayong kayang gawin, umaasa po tayo sa tulong at kapangyarihan po ng Diyos. Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 8 hanggang 9. Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 8 hanggang 9. Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 8 hanggang 9. So, verse 8, babasahin po ng mga brothers at sisters po sa verse 9. Sige po, pakibasa po ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapigatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Verse 9, tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Alam niyo po, yung mga tao, naiisip nila na kailangan nila yung Diyos kapag siya na lang yung meron tayo. Ano mang problema yung dumating o mangyari, alam niyo po, tandaan natin, lahat ng ito ay pinahintulutan po ng Diyos para tayo po ay matuto. Dito po, ano po yung dinanas nila Pablo doon sa Asya? Dito po, para bang tinanggap na nila na katapusan na nila. Opo. Pero po, meron pong purpose, yung mga kahirapan, yung mga kabigatan na pinagdaanan nila. Sabi po dito, sa verse 9, upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Kaya po meron pong layunin, kung meron man kayong pinagdadaanan sa panahon po na ito. Mateo chapter 10, verse 29 to 31,
Mateo chapter 10, verse 29 to 31. Babasahin ko po. Hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya, ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama? At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag nga kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Sabi po dito, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Ibig sabihin sa paningin po ng Panginoon ay mahalaga po yung mga tunay na Kristiyano. Kaya sa lahat ng nangyayari po sa buhay natin, yung mga pangyayari sa buhay ng anak ng Diyos, sinasala po ito ng Diyos. Alam niyo po, yung mga kahirapan natin, gustong gamitin ito ni Satanas para sa ikasasama natin. Pero, lahat po ng mga bagay na ito, ginagamit po ito ng Diyos para sa ikabubuti po natin. Kawikaan, chapter 16, verse 4. Aklat po ng Kawikaan, chapter 16, verse 4. Kawikaan, chapter 16, verse 4. Babasahin ko po. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito. Dahil yung Diyos po yung may kontrol ng lahat po ng pangyayari sa buhay natin, lahat po ng kaganapan sa buhay po natin, meron pong mabuting plano yung Diyos para po sa atin. Isa pa po, Roma chapter 8, verse 28 to 29. Roma chapter 8, verse 28 hanggang 29. Roma chapter 8, verse 28 hanggang 29, babasahin ko po. Siya'y pabalik na at nakaupo sa kanyang karwahe, Sorry, brother. binabas... Roma chapter 8, 28 to 29. Roma chapter 8, verse 28 to 29. Babasahin ko po. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So alam niyo po yung talata na ito po yung madalas na talatang nami-misunderstood ng mga so-called Christians. Iniisip po nila sa pamagitan ng talata na ito na yung buhay Kristiyano, kapag naging Kristiyano ka, magiging maganda. Opo. Pero hindi po ganun yung sinasabi ng talata na ito. Hindi po sinasabi dito na lahat ng bagay sa buhay ng isang Kristiyano ay magiging mabuti o magiging masaya. Marami pong mga bagay na hindi maganda at hindi inaasahan sa buhay po ng isang Kristiyano. Kaya nga po, yung pag-asa po natin sa langit lang. Yung perpekto at maayos na sitwasyon para sa isang Kristiyano, naroon lang po ito sa langit. Verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So dapat po nating malaman na yung pag-asa na meron po tayo sa gitna ng kahirapan, ay hindi po ito nagmumula sa mga gandang bagay sa paligid natin. Kapag merong magandang bagay sa paligid natin na nangyari, hindi po ito yung tunay na kasiyahan. Opo. Kundi, ito po ay dapat nakabatay sa katotohanan na yung Diyos na may gawa, may likha ng sanlibutan ito, ay mahal po tayo. Kung alam po natin na mahal tayo ng Diyos, ano man yung bagay na maranasan natin, alam natin na meron pong plano yung Diyos. Verse 28 ulit, sabi po dito, sa may dulong bahagi, sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Yung pangako po na ito, hindi po ito para sa lahat ng mga tao. Yung pangako po na ito ng Diyos, para lang po ito sa mga tunay na Kristiyano, para sa mga tunay na naligtas. Verse 28 po ulit,
sa lahat ng mga bagay. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa. Sa lahat ng mga bagay. Kaya, yung mga maganda o hindi po magandang pangyayari sa buhay po natin, yung mga panahon na masaya tayo, tapos yung mga panahon na malungkot po tayo, lahat po ito, meron pong layunin yung Diyos kung bakit ito dinadaanan natin. Opo. Meron pong purpose yung Diyos na nagmamahal sa atin kung bakit po ito nangyayari. Yung mga bagay na mahirap, mga bagay na mabigat para po sa atin bilang isang Kristiyano, kaya po itong gawin ng Diyos para sa ikabubuti po natin. Yung mga kaganapan sa buhay natin, ayon po ito sa plano ng Diyos. Yung mga kaganapan sa buhay mo, ganon din po yung buhay ng bawat kapatid, yung karanasan ng ibang kapatid, yung karanasan mo, ayon din po ito sa plano ng Diyos para sa ikalalago ng buong iglesia. Kapag nagluluto po tayo, alam nyo po, para makagawa po tayo ng isang masarap na pagkain, gaano po karaming ingredients yung kailangan natin? Halimbawa, mag-aadobo kayo. Pwede po ba na toyo lang at manok? Ano pong lasa yun? Adobo o manok na may toyo? Manok na may toyo lang. Kaya para makagawa po tayo ng isang masarap na pagkain, ano po yung ginagawa natin? Pinagsasama-sama po natin yung iba't ibang ingredients na may iba't ibang lasa, iba't ibang hugis, para po saan? Para po sa isang layunin. Para po makapagluto, para po makapag-serve ng isang masarap na pagkain na ma-enjoy noong kakain sa kanya. Tama po? Kaya kung ipagkakatiwala po natin sa Diyos, yung lahat ng mga may hirap at masakit na pinagdaraanan natin, alam nyo po, hinahabi niya po ito. Ano ba yung ibang term ng hinahabi? Hinuhubog niya po ito para maging isang kapakipakinabang na bagay para po sa atin. Sabi po ng verse 28, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya mahirap man o madali, yung sitwasyon natin, ginagawa po ito ng Diyos para sa ikabubuti po ng mga Kristiyano. Hindi po sinasabi dito na lahat ng bagay ay magiging mabuti. Pero kayang gawin ng Diyos yung mabuti mula sa masamang pangyayari. Kaya sa salinlahay po ni Jesus, alam niyo po, meron pong 4 na babaeng binanggit. Na pag tinignan po natin yung history nila, kapag tinignan po natin yung buhay nila, hindi po magandang tignan. Pero po ginamit ng Diyos para po sa isang magandang layunin. Sa Genesis chapter 38, okay lang po, wag niyo na po buksan. Sa Genesis chapter 38, dito po nakasulat yung kwento po ni Tamar. Kilala niyo po si Tamar? Si Tamar po, ang ginawa niya, dinaya niya po yung kanyang father-in-law para po sa kanya pong sariling motibo. So nagpanggap po siya na bayarang babae para dayain si Judah. Kaya ano po yung nangyari? Siya po ay nagdalang tao. Sa Joshua naman, chapter 2, si Rahab, isa rin pong bayarang babae. Tapos si Ruth, ano po siya? Hudyo o hintil? Siya po ay isang hintil. Sa ikalawang Samuel chapter 11, si Batseba, ano po yung nangyari sa kanya? Siya po ay nangalunya kay Haring David. Tapos naging dahilan din po ito para ikamatay ng asawa ni Batseba. Yung mga kaganapan po na ito sa lumang tipan, parang wala pong bagay na maganda kung titignan. Tama po? Pero po sa hindi magandang pangyayari, yung Diyos po ay kumilos para magawa niyang makakuha ng magandang bagay mula sa hindi magandang pangyayari. Nasusundan niyo po? Opo. Sapagkat, verse 29, sapagkat ang mga nakilala niya, nang una pa ay itinalaga naman niya. Kaya ang lahat po ng nangyari sa mundo, meron pong mahusay na pagkakagawa yung Diyos. Yung mga buhay sa lumang tipan, meron pong mahusay na pagkakadesenyo yung Diyos. Meron po siyang plano sa lahat ng mga pangyayari na ito, na konektado po sa buhay Kristiyano natin sa panahon ngayon. Yung buhay po natin ngayon, yung buhay po ng mga tao, hindi po ito nagkakataon lang. Hindi po ito nagkataon lang. Kundi, meron pong lumikha ng lahat ng pangyayari sa buhay po natin. Sabi nga, yung history ay His story. Kwento po ng Diyos. Yung Diyos po yung may control sa lahat ng mga bagay na ito. Tayo mga tao, pwede po tayong magkamali. Pero yung Diyos, pwede po ba siyang magkamali? Pwede po ba?
Hindi po. Kailanman hindi po magkakamali yung Panginoon. Verse 29 sa may last part po ulit, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ano po yung layunin ng lahat ng nangyayari po sa buhay natin? Ano po? Lahat ng problema, lahat ng kalungkutan, yung mga panahon po na malungkot at masaya po tayo, lahat po ito ay plano ng Diyos para unti-unti maging katulad po tayo ni Hesus Kristo. Sabi po ng talata, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya, yung bawat brothers and sisters ng Castillejos Church, pwede po tayong ilarawan sa isang diamante. Alam niyo po yung diamante, yung diamond? Gaano po kahalaga yung diamond? Mas mahal pa po ba ito sa gold? Tama po ba? Oh, mas mahal po ito sa gold. Paano po nagagawa yung isang diamante? Una, minimina. Opo. Tapos dumadaan siya sa maraming proseso. Yung isa pong magandang hiyas, inuukit at inuhubog po ito ng Diyos, gamit po yung martilyo at yung pait ng mga pagdurusa. Para maging magandang diamante, dadaan po ito sa, maraming proseso. May mga bagay na tinatapyas, may mga bagay na pinupukpok, may mga bagay na hinahasa sa kanya, para po saan? Para maging napakaganda at napakamahal na diamante. Kaya, yung bawat problema at sakit, ito po ay plano ng Diyos para mahubog tayo at maging isang napakagandang diamante. Kaya sabi nga, mas mahirap na problema, mas malaki po yung chance para magkaroon tayo ng spiritual na muscles. Opo. Kung mas marami tayong pinagdaraanan, unti-unti mauhubog po yung katawan nating spiritual para magkaroon po ng spiritual na mga muscle. Para magawa po nating magbuhat ng mas marami pang mga pagdurusa. Para mas magawa nating maglingkod ng higit pa sa church at sa Panginoon. Roma chapter 5 verse 3 hanggang 4. 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 Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Sabi po, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Kaya yung sitwasyon po na pinagdaraanan natin, panandalian lang po ito. Pero yung pagkatao na nabuo sa gitna ng mahirap na sitwasyon, sa gitna ng mahirap na kaganapan, ito po ay mananatili ng walang hanggan. Yung kahirapan natin, saglit lang po ito. Pero yung pagkatao na pwedeng iwan sa atin ito, matapos natin pagdaanan ito, mananatili po ito ng walang hanggan. Unang Pedro chapter 1 verse 7. Unang Pedro chapter 1 verse 7. Mga sisters, pwede po pakibasa. Unang Pedro chapter 1 verse 7. Basahin niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alam niyo po, nais ng Diyos na maging katulad tayo ni Hesus Kristo. Siya po yung goal ng ating buhay Kristiyano. Kaya para po mangyari ito, pinapahintulutan niya po na mangyari at maranasan po natin yung mahirap na kahirapan para maging katulad po tayo ni Hesus Kristo.
yung mga kahirapan na parehong dinanas ni Jesucristo. Sa paglakad po natin sa buhay na ito, mararanasan po natin minsan parang mag-isa lang tayo, parang walang tumutulong sa atin. Tapos napakarami ng mga tukso, ang daming problemang dumarating, ang dami ng mga stress, ang dami ng pagkabigo, ang dami ng pagkakamali, tapos napakarami ng mga problema. Pero pagtiisan po natin ito. Hebreo chapter 5 verse 8 to 9, babasahin ko po, bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Kaya sa mga bagay po na pinagdaraanan natin, maaring hindi po natin makita agad kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Kapag dumating sa atin yung sitwasyon, maaring maisip natin, bakit ang hirap naman ito? Hindi agad natin nakikita bakit ito dumarating sa atin. Kaya alam niyo po, marami po yung nalulungkot at nalulugmok sa sitwasyon na meron sila sa halip na makuha yung aral sa pinagdaraanan po nila. Ulitin ko po, marami po yung nalulugmok at nalulungkot sa sitwasyon na meron sila sa halip na makuha yung aral na nais ipaunawa sa kanila ng Panginoon. Kaya dapat po nating harapin yung lahat ng bagay na ito, kung paanong hinarap po ito ni Jesucristo. Sa verse 8, sabi po dito, bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Sa pamagitan po ng mga pagtitiis sa kahirapan, pwede po tayong matutong sumunod sa salita po ng Diyos. Verse 9, at nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kapag tayo po ay lumago, pwede rin po tayong gamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng mga taong nasa paligid po natin. Opo. Kaya alalahanin po natin na yung mga kahirapan, ito po ay kalooban ng Diyos para sa ikabubuti at para po sa paglago po natin. Alam po ng Diyos yung lahat ng bagay sa mundo. Alam din ng Diyos yung lahat ng bagay tungkol sa atin. Kaya alam po ng Diyos kung ano yung makakabuti para po sa atin. Jeremias chapter 29 verse 11. 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 Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Yung mga panukala po ng Diyos sa buhay natin, hindi po ito para sa ikasasama natin, kundi para sa ikabubuti natin. Para po saan? Sabi po dito, upang bigyan tayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kaya kung harap po tayo sa mga pagsubok at mga mabibigat na pangyayari, mga masasakit na sitwasyon, yung mga pangyayari po na to, alalahanin po natin na may kalooban po yung Diyos sa bagay na ito. Minsan, may mga sitwasyon na yung mahal natin sa buhay magkakasakit. May mga sitwasyon na magkakaroon ng problema sa loob ng pamilya natin. Kaya, bagamat mahirap o masakit man yung pinagdaraanan natin, lagi po nating alalahanin yung sinasabi ng Biblia. Sabi po ng Biblia, God meant it for good. Lahat po ito ay para sa ikabubuti po natin. Isaiah chapter 38 verse 17. Isaiah, atras lang po tayo mula Jeremias. Isaiah chapter 38 verse 17. Kukunin ko po yung bandang taas lang. Isaiah chapter 38 verse 17. Narito, tiyak na para sa aking kapakanan,
ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Yung malaking kahirapan, para daw po ito saan? Para saan po? Sa aking kapakanan. Kaya po, sa tuwing hihiling tayo sa Diyos, sa tuwing mananalangin tayo sa Diyos, na tapusin niya na yung kahirapan, tuldukan niya na yung problema na pinagdaraanan natin, alalahanin po natin ito. Dapat nating hanapin yung plano at kalooban ng Diyos sa halip na isipin natin o pagtuunan natin ng pansin yung sakit na nararamdaman natin. Yung sakit ng pinagdaraanan natin. Kapag dumaraan tayo sa mga problema at kahirapan, itingin lang po natin yung mga mata natin kay Jesucristo. Hebreo chapter 12 verse 2. 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 Basahin din po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Babasahin ko po ulit. Sabi po, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Si Jesucristo po, tiniis niya po yung napakaraming hirap at sakit. Para po saan? Para iligtas po tayo. Dumanak po yung kanyang napakahalagang dugo para mapatawad po yung lahat ng ating mga kasalanan. Tiniis niya po yung lahat para masunod lang yung kalooban ng Diyos Ama. Kaya bagamat mahirap at masakit, iniisip niya po na mas mahalaga yung kalooban ng Diyos, yung kalooban ng Ama, sa halip na yung sakit na pinagdaraanan niya. Kaya po, brothers and sisters, kung titingin lang po tayo sa mundo, mawawalan lang po tayo ng pag-asa. Kung titingnan po natin yung sitwasyon, madi-discourage lang po tayo. Malulungkot lang po tayo. Pero kung titingin po tayo kay Kristo, pwede po tayo magkaroon ng kapayapaan at ng lakas para harapin yung mga pinagdaraanan po natin. Kung nasaan po yung focus natin, ito po yung magde-decide ng damdamin natin. Kung nakatuon po yung pansin natin sa mga bagay ng mundo, sa mga problema, sa mga kabigatan, susuko lang po tayo. Pero kung nakatuon po yung pansin natin sa Diyos, magpapanibagong lakas po tayo sa bawat araw. At magagawa po nating mabigyan ng kaluguran yung Panginoon. Kaya bagamat mahirap yung mga pagsubok, mapagtitiisan po natin yung kahirapan, kung iisipin po natin na yung pagdurusa ay panandalian lang, pero yung gantimpala ay walang hanggan. Hebreo chapter 11 verse 26. Hebreo chapter 11 verse 26. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ng magdusa alang-alang kay Kristo, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Kung pagtutuunan po natin ng pansin yung gantimpala sa langit, yung mga kahirapan po natin, yung pagdurusa na pinagdaraanan po natin, ituturing po natin ito na malalaking kayamanan. Kung lahat po ng mga pinagdaraanan natin, nahihirapan tayo alang-alang kay Kristo, nagdurusa tayo alang-alang kay Kristo, isipin po natin na ito pong mga bagay na ito ay malaking kayamanan. Kaya po, brothers and sisters, alam niyo po ba, may idea po ba kayo kung gaano kalaki yung gantimpalang naghihintay sa langit? Alam niyo po kung gaano po kalaki? Sino po yung may idea? Gaano po kalaki? Kasing laki po ng Castilleos Church? Tingnan po natin. 2 Korinto, chapter 4, verse 17. 2 Korinto,
chapter 4, verse 17. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 17. Babasahin ko po ito, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sabi po yung gantimpala, yung kaluwalhatian sa langit, sabi po dito, hindi masukat. Hindi po masukat. Kaya kung iisipin lang po natin yung gantimpala doon sa langit, hindi po tayo basta-basta susuko sa mga kahirapan na pinagdaraanan po natin. Roma chapter 8, verse 17 to 18. Roma chapter 8, verse 17 to 18. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maiambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Verse 18, basahin po natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Kaya sinabi po, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Kaya po yung mga pagtitiis natin dito sa mundo, hindi po ito pang walang hanggan. Panandalian lang po ito. Sa muling pagbalik ni Kristo, luluwalhatiin po tayong kasama niya. Sabi po ng verse 18, ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kaya po yung mga kahirapan, kung meron po kayong pinagdadaanan ngayon, sorry po, hindi po ito makukumpara sa kaluwalhatiang mahahayag sa tamang panahon. Kaya lalahanin po natin na yung mga kahirapan, kalooban po ito ng Diyos para po sa ikabubuti at paglago po natin. Kaya po ngayon, pinag-aralan po natin yung mga bagay tungkol sa paglago po natin sa pananampalataya. Una, yung paglago, meron po tayong bahagi at meron pong bahagi yung Diyos. Kung paanong tinutulungan tayo ng Diyos sa ating buhay Kristiyano, dapat din naman tayong kumilos at lumago para maging katulad ni Kristo. Tapos sa atin pong paglago, kinakailangan po ng pagbabago ng atin pong puso at isipan. Yung mga normal na Kristiyano, hindi po sila nag-iisip gaya po ng isang bata. Kundi gaya ng isang tao na nasa hustong gulang, hindi niya po iniisip yung sarili niyang kapakanan, kundi yung kapakanan ng marami. Ito rin po yung buhay na batay o ayon sa salita ng Diyos. Sunod po, pagbabago sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung hindi po tayo lalayo sa salita ng Diyos, magagawa po nating lumago. Sapagkat yung salita po ng Diyos ay buhay. Kaya pwede po itong makatulong sa atin para po tayo ay lumago sa pananampalataya. Then panghuli, paglago sa pamagitan po ng mga kahirapan na dinaranas po natin. Kaya alalahanin po natin na yung mga kahirapan, kalooban po ito ng Diyos para sa ikabubuti at para po sa paglago natin. At sa pamagitan po ng mga pagsubok, hinuhubog po tayo ng Diyos para maging katulad ni Kristo. Para magawa po nating mapagtiisan yung lahat ng kahirapan na dinaranas po natin. At kung titingin po tayo kay Jesucristo, doon sa gantimpala na inilaan niya, tiyak po magagawa po nating mapagtagumpayan yung lahat ng mga kabigatan at kahirapan na pinagdaraanan natin. Kaya po, brothers and sisters ng Castilleos Church, sama-sama po tayong lumago sa pananampalataya
ngayong 2026. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, Panginoon, maraming salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kami po, Panginoon, ay mga hamak at mga makasalanan sa harapan ninyo, pero Panginoon, minahal niyo po kami. At sa pamagitan po ng inyo pong kamatayan at pagdanak ng inyo pong malagang dugo doon sa krus, kami po ay napatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya maraming salamat po. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa mga salita na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga salita na humihikayat sa amin na bagamat kami po ay dumaranas ng mga kahirapan at mga kapigatian sa mundong ito, pero meron po kaming walang hanggang pag-asa doon sa langit. Kaya sa pamagitan po ng mga bagay na ito, nawai lumago po kami sa pananampalataya. Para higit po kaming maging kagamit-gamit para po sa gawain, sa napakahalagang gawain ng Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po yung mga brothers and sisters ng Castilleos Church para higit na lumago sa pananampalataya sa taong ito. Alam ko po na alam niyo po yung puso ng bawat isa sa amin na nagnanais na mapaglingkuran po kayo ng higit kumpara po sa nagdaang taon. Kaya pakiusap, tulungan at gabayan niyo po kami. Alam po namin na wala po kaming kayang gawin kung wala po yung tulong ninyo, Panginoon. Kaya sana po, Panginoon, ay samahan niyo po kami sa lahat po ng mga desisyon na gagawin namin at sa lahat po ng mga bagay na pinagdaraanan po namin. Kayo po yung manguna sa aming pong buhay Kristyano at nawa kayo lamang po yung maitaas sa pamagitan ng aming pong buhay. Ito po yung aming dalangin na may lubos na pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.